Isinailalim na sa state of calamity ang Malabon City dahil sa pagbaha dulot ng patuloy na pag-uulan na epekto ng habagat. Inireklamo naman ng mga residente ang sira pa ring Malabon na Votas Navigational Floodgate na nakakadagdag pa sa pagtaas ng tubig. Ang update sa sitwasyon sa Camanava area alamin natin kay Isaiah Mirafuentes live. Isaiah? Joshua, kung sa ibang lugar wala ng baha o bumababa na ang baha, dito sa Malabon at Navotas, mataas pa rin ang tubig baha. Perwisyo sa nakararami, biyaya sa iilan. Dahil sa pag-uulan at walang pasok sa trabaho si Tatay Rene, kasama ang kanyang asawa at anak, nabutan namin silang nangingisda sa isang umapaw na palaisdaan sa Malabon. Kasi wala pong masakyan, tapos wala pong trabaho. Ganun po. Kaya kaysa tumambay sa bahay, makakuha man lang po pang ulam. Umaabot sa 4 na kilo ng tilapia ang kanilang nahuli sa loob lamang ng 2 oras. Kung susobra sa pangkain, ibinibenta nila ito sa kanilang mga kapitbahay sa murang halaga. Kahit galing sa baha, tiwala si Tatay Rene na malinis ang kanilang ibinibenta. Si Tatay Roberto, sinasamantala ang pagkakataon na kumita kahit may baha sa kanilang lugar sa Dampalit, Malabon. Gamit ang styrofoam, bumuo siya ng bangka. Hanggang 20 pesos ang sigil niya sa kada pasahero, depende sa layo. Panggastos-gastos, pambigas-bigas, ulam. Sa kanyang barangay na Dampalit, Malabon, habot dibdib ang lalim ng baha. Sumama ako sa mga tauhan ng kanilang barangay para ikutin ang kanilang lugar. Ang bahay na ito, halos kalahati na lang ang kita. Ang mga sasakyan, naglubugan na dahil sa lalim ng baha. Ang mga residente namamangka na. Maging sa Navotas, namamangka na ang mga residente. Abot baywang na kasi ang tubig sa kanilang barangay. Hindi lang ulan ang sinisising dahilan kaya bumabaha sa 2 lungsod, kundi ang sinapa rin ng Malabon na Votas Navigational Floodgate na halos 1 buwan nang di naayos. Sinabayan pa ito ng high tide, kaya ang baha lalong tumataas. Dahil sa epekto ng habagat, isinailalim na ang Malabon City sa state of calamity. Mahigit sa 870 pamilya, katumbas ng mahigit 3,300 na individual ang nananatili sa evacuation centers sa Malabon. 47 evacuation center ang binuksan sa kanilang lungsod. Sa Valenzuela, baha pa rin ang ilang mga kalsada. Sa impormasyon mula sa Valenzuela LGU, may mga kalsadang hindi passable sa kanilang lungsod. Kahapon, malaking bahagi ng Valenzuela ang labis na lubog sa baha. Sa barangay Highways, dahil lubog pa rin ito. So ipapakita ko ngayon sa yung sitwasyon dito sa Navotas City. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, itong mga bangkang ito, may DIY pang bangka na ginawa dito yung mga residente na iniikot yan yung buong Tansa 1 at Tansa 2 Navotas sa halagang 30 pesos. Yan ang ginagamit ng karamihan sa mga residente dito para makatawid sa malalim na baha. Samantala, ayon sa kapitan ng Barangay Santa Dos, mas dumami pa ang mga evacuees na nasa evacuation center o nananatili sa Tanza National High School. Base sa update, nasa 142 families na, katumbas niyan ng 481 individual ang nananatili sa evacuation center at mamayang hapon inaasahan na magkakaloob ang DSWD ng mga relief pack sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. At yan muna pinakahuling balita mula dito sa Navotas. Balik muna sa iyo, Joshua. Yes, Isaiah, nabanggit mo nga kanina sa iyong ulat na may mga kalsadang hindi madaanan ng mga sasakyan. Doon sa mga naikutan mo evacuation centers na patuloy na dumadami yung mga bakwit, kumusta yung supply ng relief goods? Sapat ba yung kanilang natatanggap? Joshua, nagpunta tayo sa 3 evacuation center kanina. Yan ay sa 2 sa Malabon at isa dito nga sa Navotas. Sa mga nakausap natin, Joshua, nagkaayon sa kanila, nagkakaloob naman ang mga lokal na pamahalaan ng mga hot meals upang makain ng mga evacuees. At kung wala man ang pagkain sa lokal na pamahalaan, may mga private individual din na nagbibigay ng tulong. At ngayon yang alas 2 ng hapon, hinihintay na natin dahil inaasahan nga na darating dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang magbigay ng tulong mula sa DSWD. Joshua. Yes, Isaiah, panghuli na lang, no?
Yung nabanggit mo kanina na Malabon na Navotas Navigational Floodgate na hindi pa naayos o isang buwan nang sira, meron ba tayong natanggap na update mula at least sa lokal na pamahalaan kung kailan ito ayusin? Joshua, noong una, July 1 ang target nila itong maayos. Pero nga dahil sa sobrang hirap daw nitong ayusin dahil sa ang sira mismo na navigational floodgate na nasa ilalim ng tubig, nahihirapan silang maayos ito agad. So nagbago muli sila ng target which is July 16. At ngayon nga, hindi pa rin ito naabot. Ayon sa tumawag tayo kanina sa Navotas NDRMO, sabi nila July 31 ang bagong target nila na maisaayos itong navigational floodgate. At sana sana nananalangin sila na medyo bumaba yung tubig sa ilog para kung sakali ay mas madali nilang maayos itong navigational floodgate. Joshua. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Isaiah Mirafuentes ng PTV.